ang conclusion natin dito, ito. Ito ang conclusion natin, basa. Roma chapter 8, verse 31. Ano pa ang masasabi tungkol dito? Kung ang alaya may kakampi natin, walang kaaway ang makakatalo sa atin. Sa English, basahin mo. What more can be said about this? If Alahayam is on our side, no enemy can defeat us. Oh, yan. Ganon yon. Na kailangan kasi laging panig sa atin si Alahayam. Laging matutuwa sa atin. Dahil walang kaaway talagang makatalo sa atin. Pero kung si Alahayam ay galit na sa atin sa ginawa nating kalukuhan o hindi katinuan, pag may kaaway tayo, talo tayo sa kaaway. Katulad ng mga Israelita lumusob sa Ai. Maliit ng bansang Ai pero natalo sila. Dahil may kasalanan ang isa sa kanila, si Akan. Pero kung wala silang kasalanan, matino ang grupo ng mga Hebrew Israelite, aba, kahit pa kasing dami ng buhangin ng dagat, di talaga magtagumpay. Kasi kapanalig si Alahayam. Yan ang nga na sa ating buhay, kailangan laging matutuwa si Alahayam sa atin, si Yahweh. Gumawa tayo ng ikakatuwa niya na hindi tayo gumawa ng kasalanan, ng labag sa kanyang utos. So, ang mabuti, lagi tayong i-maintain ang ating mabuting relasyon kay Yahweh. Itong panahon ni Israel, mabuting relasyon nila kay Yahweh. So, yan lang ang sikreto. So, araw-araw, every moment, kailangan laging natutuwa si Yahweh sa iyo at wala siyang nakita na mga ginagawa natin na against sa kanyang utos. Katulad ng symbolic yung isang alagad o alipin niya na iwan. Matagal pang amo darating ko, ngayon patamad-tamad lang muna ako, ganon. Ano nangyayari? Biglang dumating amo niya. Ganon ang pagbalik ni Yahweh. Hindi na natin malaman ang oras ng kanyang pagbalik. Magkarapturan. Sinabi doon, ang isa marapture, ang isa maiwan. Ang isa marapture, ang isa maiwan. Yung maiwan, yun ang masunog sa apoy. Ngayon, gusto ba niyong maiwan? Kung ayaw nyo maiwan, talagang lagi tayong sumunod sa kalooban ni Yahweh. Paano natin malaman ang kalooban ni Yahweh kung hindi tayo dumalo sa gawain? Ano ba kalooban ni Yahweh? Di ko alam eh. Ay di, lagi ka lumalabag kasi hindi mo inalam. Yun ang dahilan kung bakit tayo, meron tayong pagtitipon para tuturuan tayo na ito yung kalooban niya na lagi nating sinusunod. Especially sa Torah. Tayo mga remnant Hebrew Israelite, we must be follow the obedience or to obey the Torah. Hindi for salvation yan sa ating soul. For salvation, our physical body. Kasi ang salvation sa ating soul, si Yahweh siya ay nag-shed ng blood, na si Yahweh nagkataong tao. The past, the present, the future, burado na. There is no problem of salvation. But salvation of physical body na makaiwas ka sa apoy dito, sa Third World War, di ka masama sa rapture, ay magngangalit ang ngipin mo sa sakit ng apoy, gugunawin ka. Pagdating pa doon sa eternity, sa kingdom of Yahweh, ikaw ang pinakamababang posisyon doon. Laway ka sa mga taga-mansion, tatay, nandiyan ka pala. Ako dito ko sa bangkita. Ayan. Nakita ko kasing katapatan ni tatay. Nandito siya lagi. Pitfall siya kahit anong ano. So yan ang kinakailangan ng tao talaga pitfall. Except sa reason, sa mayroong importanteng reason, except doon.
Pero kung wala namang reason, nagtamad-tamad lang, gumawa lang ng reasoning na, kasi bishop, ganito, kasi bishop, ganito. Sige, alam ni Yahweh ang puso mo. Hindi mo malinglang si Yahweh, pero pwede si bishop malinglang mo na nagkunwari ka ganon. Hindi naman si bishop maglagay sa'yo sa magunaw sa'yo sa apoy. Ang akin, trabaho, sermon lang. Ay ba, ano ba yun? Lagi ko pinatamaan. Siyempre, trabaho ko yan eh. Trabaho ko yung maninermon. Personalan, siyempre, kulang pa nga eh. Mas mabuti, banggitin ang pangalan mo eh. Para tumino. So, ganito yon na kailangan talaga, we are honest to goodness, we are always faithful to our obedient to follow Yahweh. If Yahweh is with us, walang kaaway na makatalo sa atin. Yaman!